Usap-usapan ngayon ang halos magkakasunod na pag-anunsyo ng Philippine Charity Sweepstakes Office tungkol sa pagkapanalo ng mga mananaya sa loto, na nag-uwi ng nakalululang cash prize na aabot sa milyon-milyong piso. Noon lamang Martes, ika-16 ng Enero, tumataginting na 640 million pesos jackpot prize ang napanalunan ng solo bettor mula Maynila sa Super Lotto 649. Kinabukasan naman, nitong Miyerkules ika-17 ng Enero, mahigit 698.8 million pesos jackpot prize sa Grand Lotto 655 draw ang napanalunan ng solo winner. Ngunit, ilan na nga ba ang mga tumama sa loto sa pagpasok lamang ng taong 2024, mayroon bang naging pagtaas ng bilang ng masuswerteng lotto winners ng mahigit 100 milyong piso na jackpot prize sa paglipas ng mga taon? Ito ang aabangan natin sa susunod na mga panahon habang si Mel Robles ang General Manager ng PCSO. Napapansin din ng mga netizens na sobrang espesyal ni Mel Robles sa mag-asawang Marcos sa gitna naman ng mga batikos dito ng publiko dahil sa mga di umano'y anomalya sa PCSO. At ngayon umaani nga ito ng samot-saring reaksyon mula sa netizens. Ayon nga kay MJ Kiambao Reyes ay, Dear Senators Coco Pimentel at Raffy Tulfo, musta na po investigasyon nyo sa PCSO? Pa-update naman po ang taong bayan. Things we'd like to know. Una, ilang bilyon na po ang papremyong nilabas from July 2022 to date? Pangalawa, ilang bilyon ang inilabas na pondo for charity from July 2022 to date? Tumaas din ba ito at tugma sa pagtaas ng benta at papremyo? Legit po ba ang mga beneficiaries o tumanggap ng tulong sa PCSO? Pangatlo, magkano ang binayarang tax for 2022 at 2023? Nagtutugma ba ang laki nito sa kinaltas sa papremyo? Nabayaran ba ito in full sa gobyerno? Pang-apat, magkano ang dibidendong niremit ng PCSO sa gobyerno ng 2022 and 2023? Tumaas din po ba kasabay ng pagtaas ng mga nilabas na papremyo? Panglima, legit po ba ang mga nanalo at hindi mga dummies lang ng kung sino-sino? Nabusisi niyo po ba ang mga winning tickets at resibo ng mga bagong milyonaryo? Pang-anim, who audits PCSO, paano at gaano kadalas ito? Pang-pito, na lifestyle check na po ba ang mga pinagdududahang elemento? Pang-walo, ano ang gagawin ng Senado o batas na ibabalangkas ninyo para masigurong walang korupsyon at hokus-pokus na maganap sa nasabing ahensya at maibalik sa taong bayan ang kinikita nito? Ayon naman kay June Abines ay, The missing piece. She said, "We love you, Mel. Thank you for everything you've done for me, my family, for my husband, sama-sama tayong babangon muli para maging milyonaryo." Did FL Lisa mean the PCSO GM Mel Robles? How many government employees does the FL greets on their birthday? What makes Mel Robles special? Did this video just complete the puzzle? Did it make sense to all these loan bettor issues that empty the coffers of PCSO? Just ask him. Ayon naman sa retired Air Force Commander na si Romeo V. Pequiz ay, sindikato talaga dyan sa PCSO. Ang nananalo pala ng loto pinapanalo. Dapat imbestigahan at parusahan. Kaso lang, mananalo bigla ang mag-imbestiga tulad noon. Ang isyong ito ay binigyan naman ng comment reaction ng well-known influencer na si Mr. Realtaker. Panuuri ng full video para sa iba pang detalye na magsisimula naman pagkatapos ng maiksing intro. Mga Lods, nakita nyo na ba to? A video greetings from the First Lady para kay Mel Robles, which is the General Manager of PCSO. Wow! What a greetings! Actually mga Lords, kung hindi pa siguro pumutok, no, yung controversy right now sa PCSO, hindi mo sana yan mabibigyan ng mali siya eh. Pero sa nangyayari ngayon sa PCSO, di ba na halos buwan-buwan ang daming, di ba may mga nananalo, at sa kontrobersiyang kinakaharap nila ngayon, di ba mapapaisip ka talaga
na medyo may something, di ba? Yung greetings ng First Lady kay Mel. Alam niyo mga lods, sa totoo lang, no, isa lang masasabi ko, maging careful talaga ngayon, no, ang First Lady at saka ang Presidente sa mga ginagawa at sinasabi nila, lalo na ngayon, no, na, di ba, lalo na sa PCSO, di ba, sana hindi ganyan yung content or laman ng mensahe ni First Lady kay Mel. Diba? Sinabi pa niyang milyonaryo, babangon tayo muli, diba? Para maging milyonaryo. So, grabe. Some says, figure of speech lang daw. Some says, wala daw masama. Pero, huwag na tayong maglukuhan. Diba? Huwag na tayong magpakaplastikan dito. Medyo off talaga ang laman ng mensahe, no, ni First Lady kay Mel Robles. And hindi talaga natin may pagkakaila mga lods, no? Yung mga nangyayaring questionable ngayon sa PCSO. Imagine nung month of December, 1 billion mahigit, no, yung nai-release ng PCSO kasi may mga nanalo. Sabi pa nga ni Senator Amy, di ba? Parang dapat ay na-inform ang Guinness World of Records. Di ba? Kasi parang Pilipinas lang ata ang may pinakamaraming nanalo ng loto in just 1 year. Ayan na, di ba? Nagsimula nang magparamdam si VP Inday Sara na tatakbo siya sa next election. Pero medyo nako-curious tayo kung kailan ba yan na election, di ba? Kung this 2025 ba na election or 2028. Basahin natin. VP Sara for Mayor o Presidente. Inanunsyo ni Vice President Sara Duterte na tatakbo siya sa susunod na eleksyon sa kanyang speech sa flag raising ceremony ng Barangay Bago, Galliera sa Davao City kaninang umaga, January 22, 2024. Sabi niya kadungog ko nga ako ang igsuon si Mayor Baste ug ang akong maguwang si Congressman Pulong nagsulti sila nga di sila mudagan. Basin di sila mudagan sa sunod nga eleksyon. So maunang na ako dinhi sa inyuha kay mangampanya ko sa inyuha kay mudagan ko sa sunod nga eleksyon. So, Tagalogin natin, para sa mga kababayan natin hindi nakakaintindi ng Bisaya, so narinig daw ni VP Inday Sara ang pag-uusap, no? At nagsabi si Baste at saka si Pulong, yung mga kapatid niya, na hindi daw sila tatakbo. Baka hindi daw sila tatakbo ngayong eleksyon. So, that's why siya na lang ang tatakbo sa next election. And actually hanging kasi hindi specify ni VP Inday Sara kung saan siya tatakbo, sa 2025 ba or sa 2028. Pero feeling ko mga lods sa 2028 kasi Vice President pa naman siya at matatapos naman yung term niya, 'di ba? Sa 2028 pa. Puwera na lang kung step down siya or mag-resign siya. Kung ganun ang mangyari, pwede siyang tatakbo sa Davao as mayor or any government position. Pero sana sa 2028 election at sana presidente ang tatakbuhin, no, ni VP Inday Sara. Kayo mga lods, what's your thoughts? Basta ako, kahit anuman ang desisyon ng ating VP Inday Sara, 100% support tayo dyan.